Isang araw nilikha ng Diyos ang mga mangkukulam na may malaking karunungan at pagmamahal. Dahil sila ay sadyang ginawa upang alagaan ang mga tao, kaya nagagawa nilang gumamit ng mahika. Pero ibang-iba na ang mga bagay ngayon dahil ang mga mangkukulam ay inuusig at pinahihirapan ng mga taong minsan ay nangakong poprotekta sa kanila. Sa kasalukuyan sa imperyo ng Rydia ay naroon sina Chloe Morgan na kilala bilang Ice Witch at si Adonis, isang binata na tinaguri ang henyo sa paggamit ng teknolohiya. Parehong naligaw sila sa disyerto dahil hindi mabasa ni Chloe ng tama ang mapa, kaya halatang si Adonis ay gumagamit ng teknolohiya upang ipakita ang tamang lokasyon. Nakita ng waifu ang mayabang na asal ng binata, kaya tinamaan niya ito habang tinutukso siya na lumana ang estilo dahil gumagamit pa rin siya ng pisikal na mapa sa halip na sumabay sa makabagong panahon. Biglang napahiya si Adonis at napagod na sa palipat-lipat ng lugar. Pinaalala ni Chloe na siya ay isang mangkukulam at kailangang magtago palagi kung ayaw niyang mahuli ng mga tao. Napansin ni Chloe na hindi lang ito nagpapahina ng loob ng binata, kaya nagsisimula na ring mainis si Adonis sa sitwasyon. Kaya't binigyan niya ng konting biro si Adonis at sinabing kailangan lang nilang makahanap ng lugar kung saan tinatanggap ang mga mangkukulam at tinukso pa siya na dapat ma-inlove siya sa kaedad niya. Siyempre namula si Adonis at itinanggi agad na in love siya kay Chloe. Pero hindi siya tumigil sa pagkabighani sa asal ng waifu na laging nakangiti kahit sila ay patuloy na hinahabol. Biglang naputol ang katahimikan nang magsimulang habulin sila ng isang esquadron mula sa imperyo ng Rydia. Sa palasyo ng Rydia ay binalaan si Emperor Gite na huwag maging padalos-dalos sa paghabol sa Ice Witch dahil kaya nitong talunin ang isang esquadron ng walang kahirap-hirap. Pero mayabang ang tugon ni Guite, kaya binugbog pa ang kanyang tauhan, kaya lang napatunayang tama ang kanyang nasasakupan dahil madaling tinalo ni Chloe ang esquadron. Nainis si Adonis sa waifu dahil inaako niya lahat at hindi siya pinapayagang lumaban. Ipinakita pa ni Adonis na kaya niyang gumamit ng mahika at sinubukang hamunin ang waifu. Pero binaliwala lang siya. Alam ni Adonis na hindi siya papayagang lumaban dahil sa kanyang puot at dahil kayang patayin ng binata ang sinumang magbanta sa waifu. Habang siya naman ay pilit pinoprotektahan ang mga tao. Dahil dito ay napaluha si Adonis kaya niyakap siya ng waifu ng taos-puso. Pero agad na naputol ang kanilang sandali nang biglang ma-activate ang isang nakatagong lokator at nagsimulang maging magulo ang lahat. Sila Chloe at Adonis ay tinamaan ng kidlat at itinaas sa ere kaya natakot si Chloe dahil may hinala siyang teknolohiya ng imperyo iyon pero hindi niya akalain na lubos na pala itong na-develop. Sa kabilang banda sa Central Plaza ng Imperyo ay nagbigay ng masiglang talumpati ang emperor sa lahat ng tao. Sinasabi niya na hindi siya nagsasalita bilang monarko, kundi bilang isang tao lamang. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga mamamayan tungkol sa pag-usig sa mga mangkukulam at sinasabi na hindi na kailangang yumuko ang tao kaninuman dahil masyado nang umunlad ang teknolohiya ng tao at hindi na nila kailangan ang mahika ng mga mangkukulam. Pagkatapos nito ay inihayag ng emperor na oras na upang lipulin ang mga mangkukulam para ang tao ang mamuno sa mundo. Sa pagtatapos ng talumpati ay inilipat ng kidlat sina Chloe at Adonis sa gitna ng lungsod na lantad sa paningin ng lahat. Nang makita ni Adonis na mas lumala pa ang sitwasyon, ay agad niyang napagtanto na kailangan niyang kumilos upang iligtas ang kanyang waifu. Sinabi niya kay Chloe na tumakas, pero agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Pagkatapos nito ay binantaan ni Chloe ang emperor na wawasakin niya ang imperyo kung hindi nito palalayain si Adonis. Pero nang hindi seryosohin ng emperor ang pagbabanta, ay agad nag-conjure ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang spells si Chloe, malinaw niyang sinabi na wala siyang intensyon na manakit ng kahit sino. Sa gulat ng lahat ay nagsimulang mabasag ang spell ni Chloe at mapanuyang sinabi ng emperor na nalampasan na ng agham ng tao ang mahika ng mga mangkukulam. Ipinahayag niya na nakagawa sila ng anti-magic technology at tinukso pa ang waifu na ngayon siya ay dapat matakot na sa mga taong minsan ay pinrotektahan niya. Samantala ay pinilit ni Adonis na gumamit ng mahika pero bigo siya, sinabi ng emperor kay Chloe na ang mga tao ang mamumuno sa mundo at pagkatapos nito ay pinahiya siya sa publiko. Lahat ng naroroon ay nagsimulang mag-isip ng marumi sa katawan ng waifu na inilantad, kaya galit na galit si Adonis at pinilit niyang pigilan ang pang-abuso. Lalo lang nagalit ang emperor at iniutos ang pagbitay kay Adonis. Siyempre ay namagitan ng waifu at nakiusap na hayaan siyang mabuhay. Inako niya ang lahat ng kasalanan at nagsinungaling na si Adonis ay isang batang tao na dinukot lamang niya upang gawing alipin, pero siya ay purong tao at hindi dapat usigin.
Tinanggap ni Chloe ang pagbitay at sinabing nararapat lang na usigin ang mga mangkukulam. Nagkatitigan sila at nagpaalam habang naalala ang masasayang alaala. Pero biglang natigil ang lahat ng wakasan ng emperor ang buhay ng waifu. At kung hindi pa iyon sapat na traumatic, ay nirecord pa ng lahat ang pangyayari na parang isang palabas. Dito nagsimula ang Kingdoms of Ruin. Pagkaraan ng 10 taon sa kabisera ng imperyo ng Rydia, ay ilang kababaihan na nakagapos ang nakikipag-agawan sa isang pirasong tinapay. Nakita ito ni Deroka at nagdesisyong ibahagi ang kanyang pagkain upang tapusin ang sigalot. Malinaw na sa loob ng bilangguan ang unang nawawala ay ang kagandahang asal. Agad sinunggaban ng mga bilanggo ang tinapay at sinabihang huwag siyang makialam. Pagkatapos ay dumating ang kaibigan ni Doroka na si Anna, ibinunyag ni Anna na ibinahagi na niya ang parte ng kanyang pagkain. Pero pinatunayan ni Doroka na siya ang pinakamatatamis na waifu sa lahat dahil hindi niya alintana ang magutom basta't makapagbahagi siya. Biglang pumasok ang mga guwardiya ng bilangguan upang hanapin ang bilanggo numero 218. Nakita ni Doroka na iyon ang numero ni Anna, kaya siya ang nagkusang pumalit. Dinala si Doroka sa ibang silid kung saan niya nakaharap si Parpolu ang pinuno ng mga gwardiya. Pagkakita sa waifu ay agad itong walang isip na nag-utos na maghubad siya dahil ang mga babaeng bilanggo ay ibinebenta para sa mababang layunin. Sinamantala ni Doroka ang tamang sandali upang alisin si Parpolu. At bago siya umalis ay kinuha niya ang smartphone nito. Mabilis siyang tumakas at ginamit ang telepono upang buksan ang mga selda. Siyempre, kinailangan niyang gayahin ang boses ni Parpolu upang gumana ang voice command ng telepono. Sa huli ay napalaya niya ang lahat ng bilanggo. Pagdating niya sa huling piitan ay naipit si Doroka, pero biglang bumukas ang huling selda at lumitaw na nakakulong pala si Adonis doon. Pagkatapos nito ay sa wakas ay pinalaya si Adonis na nagdulot ng pagkataranta sa mga gwardiya. Dahil si Adonis ang literal na pinakadelikadong bilanggo sa lahat at mayroon silang mahigpit na utos na bantayan siya palagi sa sektor. Ngunit wala nang dapat ipag-alala ang mga gwardiya dahil mabilis silang tinapos ni Adonis. Pagkatapos nito ay pinalaya niya si Doroka mula sa kanyang tanikala at umalis ng walang paliwanag. Samantala ang mga tauhan ng seguridad ay agad na ipinaalam sa mga mamamayan ang nangyari at malinaw na sinabi na hindi ito isang drill. Si Yamato ang direktor ng National Security Headquarters ay nag-utos sa isa sa kanyang mga tauhan na kumilos. Binalaan siya ni Yuki, ang pangalawang commander, na huwag itong maliitin dahil nakamtan lamang ang kapayapaan salamat sa emperor. Kaya agad na umalis ang tauhan. Sa kabilang banda ay nadiskubre ni Parpolu na nilimas ang imbakan ng mga nakumpiskang bagay. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala dahil ito ay top security at kahit siya mismo ay walang access sa ganoong lugar. Sa imbakan ay naroon ang isang napakadelikadong artifact, ang balahibo ni Adonis. Samantala ay nagsimula ng maghasik ng lagim si Adonis sa lungsod habang winawasak niya ang lahat ng madaanan gamit ang kanyang magical writing. Ang mga tumakas na bilanggo ay malawakang pinatay ni Ikut, kahit na ang totoong target niya ay si Adonis. Sa kabutihang palad ay agad siyang naabisuhan kung nasaan si Adonis, kaya nagpasya siyang umalis. Pero bago siya umalis ay tinapos niya ang buhay ni Parpolu. Kahit nakamtan ni Adonis ang kanyang paghihiganti, ay alam niyang hindi matutuwa si Chloe sa kanyang gagawin. Pero hindi niya malilimutan ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito ay tinawag ni Adonis ang isang higante mula sa lupa na habang winawasak ang lahat ng madaanan ay nagsilbi namang transportasyon ni Adonis. Malinaw na ang layunin ni Adonis ay makarating sa Janos upang magiganti sa emperor. Dahil dito ay napilitan si Yamato na ilagay sa state of emergency ang puwersa ng seguridad at inutusan niyang gamitin ang aparato na ginamit 10 taon na ang nakalipas upang supilin ang mahika, pero dahil hindi na iyon nagamit, simula noon ay walang naniniwala na gumagana pa ito. Sa maringal na paraan ay umabante si Adonis patungo sa sentro ng lungsod na lalo pang nagbigay alarma kay Yamato. Sa tamang pagkakataon, isang flashback ang nagpakita kung bakit nagagawa ito ni Adonis. Kahit siya ay isang baguhan lamang nang siya ay kinulong, 10 taon siyang nagsagawa ng siyentipikong pag-aaral sa kanyang isipan upang suriin ang pinakamahusay na mga senaryo para sa kanyang paghihiganti. Bukod pa rito ay ipinakita na hindi talaga kayang gumamit ng mahika si Adonis dahil hindi siya isang sorcerer, pero kaya niyang gamitin ang magical formulation na halos kapareho nito. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa si Adonis ng massacre, pero napagtanto niya na hindi siya gumagaan ang pakiramdam kahit nakapaghiganti na siya. Napansin ng puwersa ng seguridad na nasa palad siya ng higante, kaya pinaulanan nila siya ng mga bala.
Samantala ay heroikong iniligtas ni Doroka ang isang bata at nagpa siyang kumilos na siya mismo. Sa kabilang banda, ang emperor na malayo sa realidad ay nagrereklamo tungkol sa iskandalo sa kalye. Dahil naistorbo ang kanyang pagtulog, ipinakita pa na maluba ang kanyang kalusugan pero tinanggap niya ito bilang banal na parusa dahil hindi man lang siya nagsisisi sa ginawa niya sa mga mangkukulam. Napansin ng emperor na paparating ang ulan at sinabi sa kanya ng reyna na hugasan ng ulan ang kanyang taon ng pagod. Hinalikan siya sa noo at sinagot ng emperor na para bang ang bulaklak na namulaklak sa gitna ng masaker ay ang kanyang reyna. Samantala ay pinatay mismo ni Adonis ang isang sundalo gamit ang sariling kamay. Ang sundalo ay nagsisi na hindi nila natapos si Adonis noon pa. Hindi niya alam na iyon din ang hinangad ni Adonis. Dumating sa lugar si Doroka at pinakiusapan si Adonis na itigil ang masaker dahil sobrang dami ng inosenteng dugo ang dumanak. Narinig ito ni Adonis pero tinapos pa rin niya ang sundalo. Natakot si Doroka nang makita ang pusong walang awa ni Adonis, pero lalo lamang itong ikinatawa ng binatang puno ng pagkasabik. Para kay Adonis, lahat ng tao ay masasama, walang eksepsyon. Sinabi ni Doroka na hindi ganoon ang pananaw ni Chloe na lalo pang nagpagalit kay Adonis. Nagsimulang makaramdam ng matinding puot si Adonis kay Doroka dahil iniisip niyang binibigyan lang siya nito ng palugit. Pero sinabi ng waifu na siya rin ay isang mangkukulam kaya gumamit siya ng kaunting mahika upang pampatunayan ito. Nagulat si Adonis sa narinig. Alam ni Doroka na parang kabaliwan ang sinabi niya pero pinangakuan niya na totoo ito. Hindi maniwala si Adonis dahil ayaw niyang tanggapin na mayroon pang buhay na mangkukulam. Sagot ni Adonis, wala nang makabuhay kay Chloe, pero laking gulat niya nang marinig na may plano si Doroka upang buhayin si Chloe at literal na nagsagawa siya ng pagsalakay para may sakatuparan iyon. Pero biglang natapos ang buhay ni Doroka sa mismong sandaling iyon. Pagkatapos ay isang napapanahong flashback ang nagpakita ng nakaraan na ipinakita kung paano mismo naranasan ni Doroka ang pinsalang dulot ng mga sundalo ng imperyo. Pero sa kabutihang palad ay iniligtas siya ng isang mangkukulam na nagngangalang Mia mula sa pagkakadakip. Sa kasamaang palad, natuklasan ng mga waifu sa pinakamabigat na paraan ang nangyayari sa imperyo. Nang subukan nilang gumamit ng mahika para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga tao. Pero biglang nilang napagtanto na kayang pigilin ng teknolohiya ng tao ang mahika. May isang mangkukulam na nagngangalang Ophelia na naninirahan sa labas ng bayan na maaring makatulong sa kanila pero hindi alam ni Doroka kung saan ito matatagpuan kaya ipinaliwanag sa kanya ni Mia ang daan papunta ron dahil siya ay sugatan at hindi na kayang samahan si Doroka. Nang makita ito ay labis na nalungkot si Doroka at nagsimula sa kanyang paglalakbay habang naiwan si Mia sa awa ng mga sundalo. Sa kasalukuyan ay sinamantala ni Doroka ang kanyang huling hininga para ipaliwanag kay Adonis ang ritual para muling buhayin si Chloe. Pero dumating ang mga sundalo sa mismong sandaling iyon at tinapos siya. Pagkatapos nito ay ginamit ni Adonis ang kanyang magic writing para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga sundalong nakapaligid sa kanya. Bukod pa rito ay nagawa niyang salaminin ang bawat atake ng mga sundalo na nagpapatunay na hindi nila siya matatalo kahit subukan nila ng 1,000 beses. Sa katunayan, hindi lang niya tinalo ang lahat ng sundalo sa lugar, kundi tinapos din niya ang buhay ng sniper na umatake kay Rocca. Nanginginig na nag-utos ang direktor na bilisan ng pangalawang kumander na si Yuki at agad na i-activate ang DM device, ang rurok ng siyensya na minsang gumapi sa mga mangkukulam. Si Yuki ay sabik sa pagkakataong ito dahil maari itong maging kapaki-pakinabang sa kanyang kapatid na ikinahiya naman ng direktor, pero biglang nanganganib ang plano ni Yuki dahil humarang ang grupo ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Theta. Sinubukan ni Yuki na makipag-ayos ng diplomatiko sa siyentipiko at tinawagan pa ang kanyang kapatid para ipaliwanag mismo ni Theta ang sitwasyon. Sa ikinagulat ni Director Yamato, ang DM device ay matagal nang tinaguriang hindi viable pero napakompidensyal ng impormasyong iyon at ilan lang ang nakakaalam. Bukod pa rito ay ibinunyag ni Tita na ang desisyong iyon ay dahil sa napakadelikado ng device para sa mga tao. Malinaw na naunawaan ni Yamato na maaring magdulot ng hindi na mababaling pinsala sa kapaligiran ang DM device at tanging mga mangkukulam lang ang makapagliligtas sa kanila kung mangyayari iyon. Pero matapang na palihim na pumunta si Yuki para i-activate ang device dahil naniniwala siya na kayang ubusin ni Adonis ang lahat. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Tita, ay matagumpay na na-activate ni Yuki ang device. Pagkatapos nito, ay naging lubos na walang laban si Adonis dahil wala ng epekto ang kanyang mahika.
Sa kasamaang palad, ang pag-activate ng device ay nagdulot ng matinding pinsala kina Yuki at Teta, pero ipinagdiinan ng waifu kay Yamato na dapat pigilan si Adonis kahit ano pa ang mangyari. Sinamantala ng mga sundalo ang sandaling iyon para habulin si Adonis pero isang waifu mula sa kanilang hanay ang nanguna at mabilis na sinunggaban si Adonis. Biglang bumagsak ang gusali sa mismong sandali at nahati ang labanan na nag-iwan kay Adonis nang mag-isa kasama ang waifu. Tinapos siya ng waifu gamit ang isang malakas na suntok at bumalik sa kanyang mga kasamahan, dala ang ebidensya para maniwala sila. Ang buong lungsod ay nagdiwang sa sinapit ni Adonis habang nagluksa sa napakaraming kaswalidad na iniwan niya. Nagsimulang magsalita si Director Yamato sa lahat ng unit na pinupuri ang kanilang galing sa pagtalaga sa alagad na mangkukulam. Pero maaga pa para magdiwang dahil dapat munang makuha ang katawan at tiyakin ang pinsalang tinamong lungsod. Dapat silang makipagtulungan sa rescue team at tulungan ang mga biktima. Tumingin ang direktor sa kamera patungo sa dalagang pumatay kay Adonis. Kinumpirma ng mga sundalo na siya ay isang bagong recruit kaya napakabata pa. Nang muntik na siyang siya sa atin, ay pinigilan sila ng direktor at inutusan silang agad na makipag-ugnayan kina Teta at Yuki. Inihayag ng emperor sa buong lungsod ang kuwento ni Adonis habang humihingi ng paumanhin na hindi niya ito tinapos noon pa. Ilang araw matapos nito ay ipinagpatuloy ng intelligence service ang investigasyon. Natanggap ni Oz ang direktor ng ahensya. Ang nakakagulat na balita mula kay Charme, ang pinunang investigasyon. Sa ikinagulat ng lahat ang katawan na natagpuan sa labanan ay peke. Isang flashback ang nagpakita na ang pagkakapatay kay Adonis ay isa lamang maingat na palabas ng grupo ng mga mangkukulam. Si Ana ang waifu na kasama ni Deroka sa bilangguan ang nagplano ng huwad na eksena para magamit ni Ophelia ang pinuno ng mga mangkukulam ang teleporting spell. Nagising si Adonis at natakot, bumagsak siya sa lupa at niyakap siya ni Ophelia. Pagkatapos suriin ang paligid ay napagtanto ni Adonis na nasa lupa na siya ng mga mangkukulam at wala nang dapat katakutan. Pagkatapos ay nagbigay si Ophelia ng napakaraming impormasyon kay Adonis. Pero para sa bawat sagot ay may bagong tanong ang binata. Kaya paulit-ulit niyang inudyukan si Ophelia. Bukod pa rito, sinamantala ni Adonis ang pagkakataon para alamin pa ang nakaraan ni Chloe dahil ikinumpisal ng waifu na umalis siya sa bansa ng mga mangkukulam ng hindi kusa. Nilinaw ni Ophelia ang mga pagdududa ng binata dahil siya mismo ang nagpalayas kay Chloe. Dahil nilabag ng waifu ang pinakamalaking batas nang turuan niya ng mahika ang isang tao at malinaw na ang taong iyon ay walang iba kundi si Adonis. Pagkatapos nito ay ibinunyag ni Ophelia na hawak niya ang magic feather ni Adonis. Malinaw na nadesperado ang binata na makuha ito at nagmukha siyang katawa-tawa. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang feather ay isang obra maestra na ginawa ng isang henyo. Malinaw na tanging isang mangkukulam na may saradong talento ang makagagawa nito dahil ang balahibo ay pinuno ng mahika upang magawa itong manipulahin ni Adonis. Pagkatapos nito ay ipinaalala ni Ophelia kay Adonis na may paraan pa para buhayin si Chloe. Ibinunyag din niya na ligtas sila mula sa mga tao dahil 10 taon na ang nakalipas ay itinayo nila ang Lunamilla, isang mahiwagang plataporma na nagtatago sa kanila. Pagkatapos nito ay iniwan ni Ophelia si Adonis kay Meadow. Biglang natapos si Deroka sa sandaling iyon, kaya isang napapanahong flashback ang nagbalik ng kwento sa nakaraan na nagpapakita kung paano mismo naranasan ni Deroka ang kalupitan na ilinulot ng mga sundalo ng imperyo. Pero sa kabutihang palad, isang mangkukulam na nagngangalang Mia ang nagligtas sa kanya mula sa pagkakahuli. Sa kasamaang palad, ang mga mangkukulam ay natutong masakit ang katotohanan na ang teknolohiya ng tao ay kayang talunin ng mahika habang sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Ophelia, na isang mangkukulam na nakatira sa gilid ang maaring makatulong. Pero hindi alam ni Deroka kung nasaan siya kaya ipinaliwanag ni Mia kung paano makarating doon dahil siya ay sugatan at hindi na makakasama. Kitang-kita ang lungkot ni Deroka, kaya siya ay naglakbay samantalang si Mia ay naiwan sa kamay ng mga sundalo. Pagbalik sa kasalukuyan, ginamit ni Deroka ang kanyang huling hininga para ipaliwanag kay Adonis ang ritual para buhayin si Chloe, pero dumating ang mga sundalo sa mismong sandaling iyon at tinapos siya. Pagkatapos nito ginamit ni Adonis ang kanyang magic writing para ipagtanggol ang sarili laban sa mga sundalong nakapaligid at kaya pa niyang kopyahin ang bawat atake na ginagawa nila na nagpapatunay na hindi nila siya matatalo kahit subukan pa nila ng 1,000 beses. Sa katunayan, hindi lang yan natalo ang lahat ng sundalo, kundi tinapos din ang buhay ng sniper na umatake kay Roka.
Kinakabahan ang direktor kaya iniutos niya kay Yuki na kanyang pangalawa na buhayin. Agad ang DM device na itinuturing na pinakamataas na antas ng siyensya na tinalo ang mga mangkukulam. Si Yuki ay sabik dahil makakatulong ito sa kanyang kapatid, kaya nahihiya ang direktor. Pero ang kanyang pagtatangka ay hinarang ng grupo ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Teta. Malinaw na sinubukan ni Yuki na makipag-usap ng maayos at tinawagan pa ang kanyang kapatid para ipaliwanag ni Teta ang sitwasyon. Laking gulat ni Director Yamato nang malaman na ang DM device ay nakalista bilang hindi na maaring gamitin at tanging iilang tao lang ang may alam. Ipinaliwanag pa na ito ay dahil sa sobrang pinsala na maaring idulot sa tao. Malinaw kay Yamato na ang paggamit ng DM device ay magdudulot ng hindi may babalik na pinsala sa kapaligiran at tanging mga mangkukulam lang ang makapagliligtas. Pero matapang na tumakas si Yuki at pinagana ang aparato dahil naniniwala siyang kayang ubusin sila lahat ni Adonis. Sa kabila ng pagpigil ni Tia, na-activate ni Yuki ang device at pagkatapos nito naging lubos na mahina si Adonis dahil wala ng epekto ang kanyang mahika. Sa kasamaang palad, parehong malubang na sugatan sina Yuki at Teta, pero sinabi ng waifu kay Yamato na dapat pa ring supilin si Adonis anuman ang mangyari. Sinamantala ng mga sundalo ang pagkakataon para habulin siya, pero isang waifu mula sa grupo ang nanguna at mabilis na kinorner si Adonis. Biglang gumuho ang gusali at nahati ang labanan, kaya naiwan si Adonis na mag-isa kasama ang waifu. Tinapos siya nito gamit ang isang malakas na hampas at bumalik sa kanyang mga kasama. Dala ang ebidensya, nagdiwang ang buong lungsod sa pagkamatay ni Adonis, pero nagluksa rin sila sa dami ng biktimang iniwan. Nagsalita si Director Yamada sa lahat ng unit, pinupuri ang kanilang ginawa sa pagkatalo ng alagad ng mangkukulam, pero binalaan silang huwag munang magdiwang at dapat munang mabawi ang katawan at masukat ang pinsala sa lungsod at tumulong sa mga biktima. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamera sa batang babae na pumatay kay Adonis at kinumpirma ng mga sundalo na isa siyang bagong recruit, kaya bata pa, nang susuriin na sana siya pinatigil ng direktor at iniutos na kontakin agad sina Teta at Yuki. Inihayag ng emperador sa buong lungsod ang kwento ni Adonis at humingi ng tawad dahil hindi niya agad natapos ito noon pa. Makalipas, ang ilang araw ipinagpatuloy ng intelihensya ang investigasyon at si Oz, na direktor ng ahensya, ay nakatanggap ng nakakagulat na balita mula kay Charme na siyang pinuno ng pagsisiyasat. Sa lahat ng ikinagulat ang natagpuan sa labanan ay pepala. Ipinakita sa flashback na ang diumano'y pagpatay kay Adonis ay isang palabas lang na inihanda ng grupo ng mga mangkukulam. Si Anna na waifu na kasama ni Deroka sa bilangguan ang nagplano ng pekeng eksena para magamit ni Ophelia ang teleportation spell. Nagising si Adonis na takot at niyakap siya ni Ophelia. Matapos niyang sipatin ang paligid na pagtanto niyang nasa na siya ng mga mangkukulam at wala nang dapat ikatakot. Paglaon ibinigay ni Ophelia kay Adonis ang napakaraming impormasyon. Pero sa bawat sagot may tanong pa rin si Adonis, kaya paulit-unyang kinukulit si Ophelia. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para alamin ang nakaraan ni Chloe dahil inamin ng waifu na umalis siya sa bansa ng mamang mangkukulam na labag sa kalooban. Tinanggal ni Ophelia ang alinlangan ng binata dahil siya mismo ang nagpalayas kay Chloe dahil nilabag nito ang pinakamalaking alituntunin. Ang pagtuturo ng mahika sa isang tao at malinaw na ang taong iyon ay si Adonis. Pagkatapos nito, ipinakita ni Ophelia na nasa kanya ang mahiwagang balahibo ni Adonis kaya biglang nataranta ang binata at nagmakaawa para mabawi ito. Pero napahiya siya. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang balahibo ay isang obra maestra na gagawa ng isang henyo at tanging mangkukulam na may saradong talento lang ang makakagawa nito. Dahil pinuno ito ng mahika para magamit ni Adonis. Pagkatapos, pinaalala niya kay Adonis na may paraan para buhayin si Chloe at ibinunyag din niya na ligtas sila mula sa tao dahil 10 taon na ang nakalipas nang itayo nila ang Lunamilia, isang mahiwagang plataporma na nagtatago sa kanila. Pagkatapos nito, iniwan ni Ophelia si Adonis kay Meadow. Biglang napatay si Deroka sa mismong sandaling iyon. Kaya agad nagbalik ang kwento sa isang flashback na nagpakita ng nakaraan kung saan mismo niyang naranasan ang kalupitan ng mga sundalo ng imperyo. Pero sa kabutihang palad, isang mangkukulam na nagngangalang Mia ang nagligtas sa kanya mula sa pagkakahuli. Sa kasamaang palad na tuklasan ng mga mamangkukulam sa masakit na paraan kung ano ang nangyayari sa imperyo. Dahil habang sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, gamit ang mahika, mabilis nilang napagtanto na ang teknolohiya ng tao ay kayang baliwalain ang mahika. Si Ophelia na isang mangkukulam na nakatira sa gilid ay maaaring makatulong.
Pero hindi alam ni Doroka kung saan siya matagpuan kaya ipinaliwanag ni Mia kung paano siya makarating doon dahil siya ay sugatan at hindi makakasama. Nakita ito ni Doroka kaya malungkot niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay habang si Mia ay naiwan sa kamay ng mga sundalo. Sa kasalukuyan ginamit ni Doroka ang kanyang huling hininga para ipaliwanag kay Adonis ang ritual para buhayin si Chloe. Pero dumating ang mga sundalo sa mismong sandaling iyon at tinapos siya. Pagkatapos nito, ginamit ni Adonis ang kanyang magic writing para ipagtanggol ang sarili laban sa lahat ng sundalong nakapaligid at kaya pa niyang kopyahin ang bawat atake na ginagawa nila na nagpapatunay na kahit subukan pa nila ng 1,000 beses ay hindi nila siya matalo. Sa katunayan, hindi lang niya natalo ang lahat ng sundalo, kundi tinapos din niya ang buhay ng sniper na umatake kay Rocca. Kinakabahan ang direktor kaya iniutos niya kay Yuki na agad na buhayin ang DM device na itinuturing na pinakamataas na antas ng siyensya, na tinalo ang mga mangkukulam. Si Yuki ay sabik dahil makakatulong ito sa kanyang kapatid, kaya nahihiya ang direktor. Pero ang kanyang pagtatangka ay hinarang ng grupo ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Tita. Malinaw na sinubukan ni Yuki na makipag-usap ng maayos at tinawagan ang kanyang kapatid para ipaliwanag ni Tita ang sitwasyon. Laking gulat ni Director Yamato nang malaman na ang DM device ay nakalista bilang hindi na maaring gamitin at tanging ilang tao lang ang nakakaalam. Ipinaliwanag pa na ito ay dahil sa sobrang pinsala na maaring idulot sa tao. Malinaw kay Yamato na ang paggamit ng DM device ay magdudulot ng hindi na may babalik na pinsala sa kalikasan at tanging mga mangkukulam lang ang makapagliligtas. Pero matapang na tumakas si Yuki at pinagana ang aparato dahil naniniwala siyang kayang ubusin sila lahat ni Adonis. Sa kabila ng pagpigil ni Tia, biglang na-activate ni Yuki ang device at pagkatas nito naging lubos na mahina si Adonis dahil wala ng epekto ang kanyang mahika. Sa kasamaang palad, parehong malubang na sugatan sina Yuki at Teta. Pero sinabi ng waifu kay Yamato na dapat pa ring supilin si Adonis, anuman ang mangyari, sinamantala ng mga sundalo ang pagkataon para habulin siya. Pero isang waifu mula sa grupo ang nanguna at mabilis na kinorner si Adonis. Biglang gumuho ang gusali at nahati ang labanan, kaya naiwan si Adonis na mag-isa kasama ang waifu. Tinapos siya nito gamit ang isang malakas na hampas at bumalik sa kanyang mga kasama. Dala ang ebidensya. Nagdiwang ang buong lungsod sa pagkamatay ni Adonis, pero nagluksa rin sila sa dami ng biktimang iniwan. Nagsalita si Director Yamada, sa lahat ng unit pinupuri ang kanilang ginawa sa pagkatalo ng alagad ng mangkukulam. Pero binalaan silang huwag munang magdiwang at dapat munang mabawi ang katawan at masukat ang pinsala sa lungsod at tumulong sa mga biktima. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamera sa batang babae na pumatay kay Adonis at kinumpirma ng mga sundalo na isa siyang bagong recruit, kaya bata pa, nang susuriin na sana siya biglang pinatigil ng direktor at iniutos na kontakin agad sina Teta at Yuki. Inihayag ng emperador sa buong lungsod ang kwento ni Adonis at humingi ng tawad dahil hindi niya agad natapos ito noon pa. Makalipas ang ilang araw, ipinagpatuloy ng intelihensya ang investigasyon. At si Oz, na direktor ng ahensya, ay nakatanggap ng nakakagulat na balita mula kay Charme na siyang pinuno ng pagsisiyasat. Sa lahat ng ikinagulat ang bangkay na natagpuan sa labanan ay peke pala. Ipinakita sa flashback na ang di umano'y pagpatay kay Adonis ay isang palabas lang na inihanda ng grupo ng mga mangkukulam. Si Anna na waifu na kasama ni Deroka sa bilangguan ang nagplano ng pekeng eksena para magamit ni Ophelia ang teleportation spell. Nagising si Adonis na takot at niyakap siya ni Ophelia. Matapos niyang sipatin ang paligid, biglang napagtanto niyang nasa lupain na siya ng mga mangkukulam at wala nang dapat ikatakot. Paglaon ibinigay ni Ophelia kay Adonis ang napakaraming impormasyon. Pero sa bawat sagot may tanong pa rin si Adonis, kaya paulit-ulit niyang kinukulit si Ophelia. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para alamin ang nakaraan ni Chloe dahil inamin ng waifu na umalis siya sa bansa ng mga mangkukulam na labag sa kalooban. Tinanggal ni Ophelia ang alinlangan ng binata dahil siya mismo ang nagpalayas kay Chloe dahil nilabag nito ang pinakamalaking alituntunin. Ang pagtuturo ng mahika sa isang tao at malinaw na ang taong yon ay si Adonis. Pagkatapos nito, ipinakita ni Ophelia na nasa kanya ang mahiwagang balahibo ni Adonis, kaya biglang nataranta ang binata at nagmakaawa para mabawi ito. Pero napahiya siya. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang balahibo ay isang obra maestra na gawa ng isang henyo at tanging mangkukulam na may saradong talento lang ang makakagawa nito dahil pinuno ito ng mahika para magamit ni Adonis. Pagkatapos, pinaalala niya kay Adonis na may paraan para buhayin si Chloe at ibinunyag din niya na ligtas sila mula sa tao,
Dahil 10 taon na ang nakalipas nang itayo nila ang Lunamilla, isang mahiwagang plataporma na nagtatago sa kanila. Pagkatapos nito, iniwan ni Ophelia si Adonis kay Meadow. Isang hologram program lang iyon para magbigay ng direksyon. Kaya nagpatuloy ang kakaibang paglalakbay ng walang gaanong sorpresa hanggang sa makarating sila sa mga selda ng istasyon. Biglang may kakaibang tinig na nagbigay babala sa mga binata na nagpapatunay na ito ay isang anime at hindi totoong buhay. Nagpasya sina Adonis at Deroka na imbestigahan at tuluyang binalewala ang kanilang takot. At ang nasa likod ng lahat ay walang iba kundi isang bilanggo na lubos na nahiwalay sa mundo. Siya ay masiding tumutugtog ng isang kanta, pero laking gulat niya nang makita ang mga kabataan. Napansin agad ni Adonis na pilit itinatago ng lalaki ang isang bagay, kaya nagpasya siyang umalis. Ipinaliwanag ng lalaki na matagal nang umalis ang lahat ng tao sa lungsod papuntang Rhydia dahil humanga sila sa revolusyong teknolohikal na naganap sa imperyo. Nagtanong si Adonis ng direksyon patungo sa pinakamalapit na lungsod at umalis agad. Pero bago umalis, nagmakaawa si Deroka na tulungan nila ang lalaki. Pero ipinakita ni Adonis ang totoong kalagayan. Ang taong iyon ay naghihintay na lang ng kamatayan dahil nawala ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang kanyang asawa ay inakusahan ng pangkukulam at hindi na pinalaya. Kaya pinili niyang maranasan ang parehong kapalaran. Pagkatapos ng nakakasindak na kaganapan nakarating sina Adonis at Deroka sa Memuida, ang malaking lungsod sa paligid, kumbinsido si Adonis na kakaharapin niya ang napakaraming kalaban dahil dati itong border crossing. Kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makakuha ng mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan. Pero biglang napagtanto nilang wasak at halos disyerto na ang lungsod. Samantala nakakita si Deroka ng sugatang babae at agad siyang tinulungan kahit pinigilan siya ni Adonis. Pero mabilis nilang napagtanto na ito ay isang robot lang. Inasikaso agad ni Adonis ang sitwasyon at pinagalitan si Deroka sa pagiging pabaya. Pumasok siya sa isang gusali para silipin ang paligid at inutusan si Deroka na magbantay. Ginamit ni Adonis ang mahika para maliwanagan ang daraanan. Pero hindi niya alam na palihim siyang sinusundan ni Deroka dahil takot siyang mag-isa at baka mapahamak si Adonis kung patuloy siyang mag-isa. Malinaw na nakita siya agad ni Adonis, kaya muling pinagalitan. Ilang segundo lang ay nakarating sila sa isang silid na may masangsang na amoy at nang pumasok sila nalaman nila ang dahilan. Ang Memuida ay naging isang maralita at bagsak na bayan. Ang mga laruan na ipinadala ng Rhydia para libangin ang mga mamamayan ay literal na naghihirap dahil hindi nila kayang labanan ang kanilang likas na katangian, nadismaya at nandidiri si Dorika sa nakita kaya biglang nagpakita ng konting pagkatao si Adonis sa unang pagkakataon. Samantala 2 ninja ng Suja na sina 5 at 6 ay gumagala sa imperyo. Pero napagtanto nilang mahigpit itong binabantayan, kaya naghanda silang umatake, tumagal lang ng wala pang 5 segundo ang laban at nakahanda na silang umalis. Samantala nakita ni Adonis na hindi makalimutan ni Deroka ang nakakasuklam na tagpo, kaya ipinaliwanag niya ang konteksto. Gamit ang ilang posas, pinaalala niya sa waifu ang nangyari sa imperyo ng Rhydia, kung saan ibinilanggo ang mga babae para ipagbili sa malinaw na dahilan. At natural na isang lipunan na bulag sa kaligayahan ang gagawa ng ganitong kalupitan. Kaya voluntaryong ibinigay ng mga lalaki ang kababaihan ng lungsod, kapalit ng mga robot na makapag-satisfy ng kanilang mga pangangailangan, at lohikal na humantong ito sa pagkawala ng mga tao dahil wala nang kakayahang magparami. Pagkatapos nito nagpasya si Adonis, nawakasan ang paghihirap ng mga robot at hiningi ang tulong ni Deroka para gumawa ng isang aparato. Pinagsama nila ang isang malakas na speaker at kaunting mahika. Kaya nagawa nilang sirain ang electronic brain ng mga biktima ng Memuida. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ng 2 Suzer ninjas na may misyon na hulihin si Adonis. Dahil nangako ang emperador ng Suzer na marangyang tirahan kung magtatagumpay sila. Malinaw sa kanila na hindi dapat sila maging kampante. Dahil hindi ordinaryong kalaban si Adonis, kaya palihim silang tumalon sa combat arena. Pero hinarangan sila ni Usagi. Hindi man lang alam ni Nina Deroka at Adonis ang lahat ng ito dahil abala silang nag-usap tungkol sa malalim at philosophical na issue, pero biglang pinutol ni Usagi ang kanilang katahimikan at binago ang atmosfera gamit ang kanyang nakakatakot na presensya na labis na nagpasabik kay Adonis. Sabay minomonitor ng intelligence agency ang lahat dahil naisip ng female computer team na subaybayan ang coordinates na ginamit ni Adonis nang gamitin niya ang telepono ni Yamato. Ipinakita ng presensya ni Usagi ang pagkawala ng mga Suzuki ninjas, pero ipinaliwanag sa flashback ang kanilang sinapit. Malamig at walang emosyon ang paglalahad ni Usagi,
na ikinatakot at ikinainis ni Teroka dahil sobrang malamig at madilim. Sa katunayan, hindi nag-alinlangan si Usagi na marahas na umatake kay Adonis na bigong hulaan ang kanyang galaw. Napagtanto agad ni Adonis na hindi siya nakikipaglaban sa ordinaryong tao kundi sa isang cyborg. At halos agad na nakumpirma ito dahil nakaiwas si Usagi sa isang higanteng projectile. Pero tila naaapektuhan siya ng mahika ni Doruka, kaya natigil siya sandali. Sa kasamaang palad, gumalaw ulit siya at ipinakitang hindi siya basta ordinaryong tao. Nang makita ni Usagi ang estilo ng mahika ni Doruka, labis siyang nagulat at biglang naalala si Dorothea na nagbigay ng matinding intriga kay Adonis. Pero gaya ng inaasahan, hindi tinamaan si Usagi ng mahika ni Doruka. Dahil sa dalawang dahilan, una siya ay nasa ilalim ng ibang sumpa at pangalawa, si Usagi ay isang cyborg. Nang makita ito, sinabi ni Adonis kay Deroka na umalis sa lugar dahil wala siyang silbi kung hindi niya magagamit ang mahika. At malinaw na napagtanto niyang nagsasalita siya sa parehong paraan gaya ng emperador noon. Biglang umatras si Adonis, pero ikinagulat niya ng husto ang waifu dahil hindi siya nag-alinlangan kahit isang segundo na lumaban sa kanyang tabi. Kaya nang makita ang determinasyon ni Deroka, nagpasya si Adonis na pagkatiwalaan siya at gumamit ng mahika para lumikha ng mga sandata na magagamit sa laban. Bago magsimula ang epic battle, malinaw na sinabi ni Adonis kay Deroka na ang espada na nasa kanya ay kayang sumira at tumago sa anumang elemento, kaya dapat siyang mag-ingat ng husto. Sa katunayan, binigyan pa niya ito ng mini fencing manual para hawakan ng tama ang espada. Hindi na nagsayang ng oras si Usagi at agad siyang umatake. Sinalubong ang mga kabataan ng ulang puro robotic hands na parang may sariling buhay dahil gumagalaw ang mga ito ng malaya at walang tiyak na pattern ng pag-atake. Nang makita ni Adonis na nakatutok kay waifu ang mga atake, agad siyang kumilos. Pero ito pala ay planado ni Usagi para pagsamahin silang dalawa sa isang lugar at sabuyan ng nakamamatay na sunod-sunod na pag-atake. Pero nabasa rin agad ni Adonis ang intensyon ni Usagi, kaya tumawag siya ng proteksyon at lumikha ng isang magical sphere na ginamit niya para lumaban ng marahas. Dahil sa kanyang mekanisadong katawan, walang problema kay Usagi ang pagsalo sa atake, pero ito pala ay panlilang lang ni Adonis at Deroka para sorpresahin siya. Nakabuo sila ng mahusay na plano at kahit medyo epektibo, hindi pa rin natamaan ng huling tama si Usagi at nagawa nitong kumawala. Pero hindi sumuko si Adonis at naikulong niya si Usagi sa isang magical prison, kaya na-corner ang kontrabida. Sa kasamaang palad, nakagamit pa rin ng isa sa kanyang mga kamay si Usagi at itinudo ang pagsira sa magic writing ni Adonis. At nang makita siyang nasa panganib, nag-ipon ng tapang si Deroka para ibigay ang huling tama. Pero nahulaan ito ni Usagi at pinigilan gamit ang isa pang robotic hand. Sabay na iwinaksi at pinadapa si Adonis para hindi na makapagpatuloy sa spell. Nang makawala tuluyan si Usagi, agad niyang isinagawa ang pinakakarumal-dumal na gawain at ikinagulat ni Adonis ang nakakatindig balahibong plano na live niyang nasaksihan. Pero mabilis siyang nakawala sa mga kamay ng robot at tumakbo ng buong bilis para tulungan ang kanyang waifu, umaasang abutan pa niya si Usagi. Sa kasamaang palad, nagtagumpay si Usagi at nagdulot ng matinding pagbagsak nang makarating si Adonis huli na dahil nawala na ng paningin si Deroka at wala na siyang nakikita. Nataranta si Adonis nang makita ang napakaraming dugong nawawala kay waifu at hindi alam kung paano pipigilan ang pagdurugo. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ng waifu na umalis para hindi siya mapahamak. Pero tuluyan ng kinain ng galit at paghahangad ng paghihiganti si Adonis. Kaya isa lang ang nasa isip niya, ang wakasan ang buhay ni Usagi. Lalong tumindi ang laban at umabot sa sukdulang bilis. Pero si Adonis ay patuloy na nag-iisip ng paraan kung paano titigilan ang pagdurugo ni Deroka habang nilalabanan din ang sariling takot at pangamba. At dahil sa isang mahusay na kontra-atake na ilihis niya ang mga tira ni Usagi na napilitang umiwas ng husto. Sinamantala ni Adonis ang sandaling iyon para buhatin si Deroka at ilagay siya sa ligtas na lugar, kaya nawala ng paningin si Usagi sa kanila at wala siyang nagawa kundi gamitin ang apoy mula sa robotic arm ni Usagi para selyuhan ang sugat ni Deroka sa isang masakit at nakakasuklam na proseso. Sa wakas, matagumpay na naisara ni Adonis ang sugat at nawala ng malay si Deroka sa sakit. Lubos na dinamdam ni Adonis, pero tumanggi siyang manahimik at ginamit ang kanyang feather para magsagawa ng bagong invocation. Biglang naabutan ng hindi inaasahan si Usagi nang ipatawag ni Adonis ang higanteng nilikha noon para wasakin ang Rydia Empire, kaya nagbabala si Charmy na dapat umatras si Usagi dahil ang kapangyarihan ng higante ay hindi masukat pero hindi siya nakinig.
Determinado si Adonis na pawiin ang mapanuyang ngiti ni Usagi at sinabi niyang personal niyang parurusahan si Dorothy. Naging sobrang tindi ng laban na halos parehong maubos ang lakas nila. Nangako ang higante ni Adonis na marami pero mabilis itong nawasak at sinamantala ni Usagi ang kanyang kakaibang bilis. Naniniwala pa siyang hindi karapat dapat si Adonis gumamit ng mahika at tinawag niya itong murang imitasyon, gamit ang kanyang mga kamay para ibigay ang huling atake. Biglang nagkamalay si Deroka at desperadong hinanap si Adonis. Nadapa siya kaagad dahil wala siyang makita pero laking gulat niya nang lumitaw si Adonis sa kanyang harap. Sa kasamaang palad na sa ganap na awa na siya ni Usagi. Kahit hindi makakita alam ni Deroka ang nangyayari, ibinato ni Usagi si Adonis at iniwan itong halos patay, sabay na sinaktan at pinahiya si Deroka gamit ang kanyang mga kamay dahil may matinding pagkamuhi siya dito bilang tanging tao na kayang gumamit ng parehong mahika ni Dorothea. Sa isang flashback, ipinakita kung paano nakilala ni Usagi ang Reyna at ipinaliwanag kung bakit siya obsessed dito. Nagmakaawa si Deroka para kay Adonis at sinubukang bigyang katuwiran ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng kanyang nakaraan. Pero sa halip ay lalo niyang ikinagalit si Usagi dahil hindi niya ito nakumbinsi. Biglang kinumbinsi ni Deroka ang sarili niya na karapat dapat lang kamtin ng mga tao ang matinding galit ni Adonis. Live na nasaksihan ng binata ang lahat at nagbunga ito ng kakaibang desisyon. Ganap siyang na-immobilize dahil sa mga sugat, pero ang mahika ni Deroka ay kayang kontrolin ang mga lalaki na parang mga puppet. Kaya nakaisip si Adonis ng matalinong plano na isuko ang sarili sa spell ni Deroka para muling makabawi ng lakas. Kahit ipinangako ni Deroka na hindi niya ito gagawin na pagtanto niyang wala ng ibang paraan, kaya inenchanted niya si Adonis. Kahit kapalit nito, ay pansamantalang isuko ng binata ang kanyang pagmamahal kay Chloe. Eksaktong sandaling iyon nakapasok si Adonis sa mga alaala ni Deroka. At agad niyang naintindihan kung bakit napakapuro at inosente ng waifu, noon binubuli siya ng mga kaklase dahil itinuturing nilang kasuklam-suklam ang uri ng kanyang mahika. Para hindi siya kamuhian ng husto, nangako si Deroka na hinding-hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa masamang paraan. Sinabi ni Adonis na dapat niyang iwan lahat ng masamang alaala dahil hindi kailanman naunawaan ng kanyang mga kaklase ang tunay na potensyal niya. Kaya nagpasalamat siya kay Deroka sa pagsama at hiniling na huwag siyang magpigil sa paggamit ng mahika sa kanya. Kaya pinalaya ni Deroka ang lahat ng kapangyarihan niya at lubusang pinagaling si Adonis. Sa katunayan, naging halos immortal siya dahil nakakuha siya ng walang hangganang mahika. Kinilabutan si Usagi dahil halata ang napakalaking paglakas ni Adonis at napakalayo ng agwat ng antas nila. Paulit-ulit niyang pinapahiya si Usagi kaya tuluyang nawala ang nakakalokong ngiti ng kontrabida. Mula sa kayabangan, naging takot ang naramdaman ni Usagi. Sinubukan niyang magmakaawa pero hindi siya pinansin ni Adonis at nagsimulang mag-invoke ng isang nakamamatay na spell na mag-iiwan ng wala ni katiting na bakas kay Usagi. Sinimulang higupin ni Adonis ang lahat ng enerhiyang mahikal sa paligid at nakayanan niyang buksan ang isang napakalaking portal sa langit. Biglang bumaba ang temperatura at napuno ng niebe ang paligid. Ipinaliwanag ni Adonis na taon na ang nakalipas ginamit ni Chloe ang parehong spell para tapusin ang tagtuyot ng isang rehiyon at nangako siyang gagamitin din niya ito balang araw para protektahan ang mga mahal niya. Nasa bingit ng kamatayan, sinubukan pa ring umatake ni Usagi gamit ang mga robotic hands pero madali itong kinontrol ni Adonis gamit ang kanyang ice magic. Kaya wala nang nagawa ang kalaban kundi subukang kumbinsihin si Deroka na mamamatay si Adonis kapag ginamit ang spell. Pero sagot ng waifu, kahit lahat ng yelo sa mundo ay hindi kayang magpatigil kay Adonis dahil napapalibutan siya ng naglalagablab na apoy. Ginamit ni Usagi ang huling lakas para pigilan si Adonis, pero huli na, tuluyan nang na-channel ang spell at isang absolute zero ang bumalot sa paligid na nagpalamig sa lahat. Nabaon sa yelo si Usagi at tinawag ni Adonis ang isang magical armor para protektahan si Deroka. Ang absolute zero ay kumalat sa lahat at kahit ang mga naninirahan sa wasteland ay nakaramdam nito, habang live na nasaksihan kung paano nilamon ng polar wave ang disyerto. Sa sobrang bigla natataranta ang National Intelligence Agency dahil tumigil ang kanilang director sa pagpapakita ng senyales ng buhay. At sa parehong oras nakita ng mga satellite at drone ang napakalaking pagbabago sa temperatura, kaya nagbigay babala si Director Oz na huwag maliitin ng apprentice ng Ice Witch. Napakaganda at kamangha-mangha ng snowstorm, kaya pati ang buong disyerto ay takpan ng niebe na parang tundra. Kaya nag-alala si Punch na baka si Adonis at Deroka ang dahilan.
Samantala nakatanggap ng emosyonal na bisita ang dalawa dahil lumitaw ang anyo ni Chloe at niyakap sila ng buong pagmamahal. Naramdaman ni Adonis ang yakap at nakita niya ang bahagi ng espiritu ni Chloe bago tuluyang naglaho. Napansin ni Deroca na pinrotektahan siya ng armor, kaya nagpasalamat siya kay Adonis. Pagkatapos ay binawi niya ang love spell na itinapon niya, kaya bumigay at bumagsak mula sa sobrang pagod ang binata. Sinamantala ni Usagi ang huling pagkataon para magsalita bago siya tuluyang nadurog. Sinabi niyang nais lang niyang malaman ni Dorothy na ginawa niya ang lahat para matupad ang kanyang kagustuhan. Nang marinig yon nangako si Adonis kay Deroca na gagawin niya ang lahat para ibalik ang kanyang paningin. Samantala parang walang kamalay-malay si Dorothy habang nag-iikot sa buong imperyo at nag-ehersisyo, kinukuha ang atensyon ng lahat ng mamamayan. Halos buong lungsod ay nasa kanyang mga paa at parang isang celebrity siya na may lahat ng tao bilang tagapaglingkod. Bukod pa rito, ibinunyag niyang balak niyang ideklara ang kanyang hayagang pagkapuot sa lahat ng bansa sa mundo dahil hindi siya magtitiis ng anumang uri ng pagsuway. Samantala sinamantala ni Adonis ang katahimikan para humingi ng tawad kay Deroca dahil siya ang sanhi ng lahat ng nangyari sa kanya at siya rin ang sanhi ng lahat ng gulo sa nakaraang mga linggo. Sinabi ng waifu na mas lalo niyang naintindihan si Adonis. Salamat sa panahon na siya ay nasa ilalim ng spell. Pero sagot ng binata, huwag kang mag-alala dahil kusa siyang sumuko sa spell at kahit mahirap aminin, hindi niya matatalo si Usagi. Kung wala ang tulong mo, nilagyan ni Adonis ng benda ang mata ng waifu para takpan ang kanyang pagkabulag at binigyan nito ang mga manonood ng isa sa pinaka-emosyonal na eksena ng anime. Dagdag pa kinilala ni Adonis na mas nakilala niya si Deroca dahil sa spell at ito ang lumikha ng natatanging ugnayan sa kanilang dalawa. Pero malinaw na sinabi rin niya na hindi naapektuhan ng spell ang damdamin niya para kay Chloe, kaya winasak niya ang pag-asa ni Deroca. Gayunpaman ginamit niya ang pagkabulag nito bilang dahilan para hawakan ang kamay niya at sabihing baka siya madapa kung maglalakad sa yelo. Pagkatapos nito, sabay silang nagpatuloy sa bagong paglalakbay. The end? Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel Anime Saga PH at i-click ang bell icon para sa mga bagong anime recap.